Isang gabi, isang lalaking 63 taong gulang ang pumasok sa aking klinika. Hindi siya nandun dahil sa sakit. Hindi nandun dahil may nararamdamang kirot. Nandoon siya dahil sa isang bagay na mas mahirap ipaliwanag kaysa sa anumang pisikal na sintomas. Nandoon siya dahil naramdaman niya na unti-unting nawawala ang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Hindi lang sa kama, sa lahat ng bagay, sa mga simpleng haplos, sa mga tahimik na gabing magkasama. Sa mga sandaling dati ay puno ng init at ngayon ay parang walang saplot na pader ang nasa pagitan nila. Sinabi niya sa akin na, "Doc, hindi ko alam kung ano ang nangyayari." Mahal ko pa rin siya. Pero parang may naputol. At doon ko napagtanto, ang problemang ito ay hindi bihira. Ito ay isang katotohanang kinakaharap ng milyon-milyong tao sa buong mundo, lalo na ang mga nasa edad 60 taong gulang pataas, at halos walang nagtatapang na talakayin ito ng may karangalan, siyensya, at tunay na pag-unawa. Kaya ngayon, bilang isang urologist na 20 taon nang nagtatrabaho sa larangan ng sexual na kalusugan ng mga nasa katandaang gulang, gagawin ko ang bagay na hindi karaniwang ginagawa sa loob ng 4 na pader ng klinika. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Batay sa siyensya, batay sa karanasan, at batay sa respeto para sa bawat isa sa inyo na naghahanap ng tunay na sagot. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko munang magtanong sa inyo ng isang bagay. At sagutin ninyo ito ng tapat sa comment section sa ibaba. Ang tanong ay ganito, pagkatapos ng 60 taong gulang, naramdaman na ba ninyo o ng inyong asawa na may nagbago sa inyong koneksyon, hindi lang sa pisikal na antas, kundi pati na rin sa emosyonal? Isulat ang inyong sagot sa ibaba. Dahil ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa ibang tao na nakakaramdam ng parehong bagay ngayon. Ngayon, simulan na natin. Kapag sinasabi nating masturbasyon pagkatapos ng 60 taong gulang, maraming tao ang agad na nag-aatubili. Nag-iisip na ito ay paksa para sa mga bata o mas bata pang henerasyon. Ngunit ang katotohanan ng siyensya ay ganito, ang pangangailangan ng katawan para sa sexual na kalusugan ay hindi nawawala sa edad. Ang mga pagbabago ay nagaganap, ngunit ang pangangailangan mismo ay nananatili. At ang paraan ng ating pagtugon sa pangangailangang iyon, ang mga gawin na ating nalilikha, ang mga pagkakamaling tahimik na nagagawa, iyon ang nagpapabago ng lahat. Pag-usapan natin ang bawisa sa 4 na pagkakamaling ito ng isa-isa, ng malalim, ng may siyentipikong batayan, at ng may tunay na pagpapahalaga para sa inyong kalusugan at sa inyong relasyon. Ang unang pagkakamali, ang mabilisang proseso at ang epekto nito sa sirkulasyon ng dugo. Ang puso ng isang taong 60 ay iba sa puso ng isang taong 30. Hindi ito isang insulto. Ito ay isang simpleng katotohanang medikal. Sa pagtanda, ang mga daluyan ng dugo, ang mga arterya at ugat na nagdadala ng dugo sa buong katawan ay unti-unting nagbabago ng istruktura. Ang elastisidad ng mga pader ng arterya ay bumababa. Ang kakayahan ng katawan na mabilis na magpalakas ng daloy ng dugo sa mga tiyak na bahagi ay nagiging mas mabagal at mas komplikado. Ngayon, sa konteksto ng sexual na kalusugan, ang sirkulasyon ng dugo ay kritikal. Ang sexual na pagtugon ng katawan, maging sa lalaki man o sa babae, ay pangunahin at pisikal na nakasalalay sa daloy ng dugo. Para sa mga kalalakihan, ang ereksyon ay isang resulta ng dugo na pumupuno sa espesipikong mga tisyu ng katawan. Para sa mga kababaihan, ang katulad na proseso ay nagaganap sa iba't ibang bahagi ng sexual na istruktura na nagdudulot ng pisikal na tugon, kahalumigmigan at sensitibidad. Ang pagkakamali na madalas na ginagawa ng mga taong nasa 60 taong gulang pataas ay ang bilis. Ang paghahanap ng mabilis na kasiyahan ng walang sapat na oras para sa katawan na mag-warm up, para sa sirkulasyon na mapabilis ng maayos, at para sa nervous system na makapag-adjust. Bakit ito isang problema? Kapag piniliit ng katawan ang mabilis na dumaloy ang dugo sa isang bahagi ng walang sapat na paghahanda, ang resulta ay hindi lamang hindi komportable. Maaari itong magdulot ng stress sa mga daluyan ng dugo. Ang puso ay nagtatrabaho ng mas malakas kaysa sa kailangang. Ang presyon ng dugo ay tumaas ng pabigla. At para sa isang taong may edad na posibleng mayroon ng mga umuusbong na kondisyon tulad ng hypertension o arterial stiffness, ang paulit-ulit na ganitong pattern ay hindi walang epekto. Sa aking mga pasyente, nakita ko ang pattern na ito ng maraming beses. Ang mga taong nagreklamo ng pagod na hindi nila maipaliwanag pagkatapos ng sexual na aktibidad, ang mga taong nagsasabi na pakiramdam nila ay mas mabilis silang mapagod kaysa dati. Ang mga taong nagtataka kung bakit ang isang bagay na dati ay nagbibigay ng kaginhawaan at kasiyahan ay ngayon ay nagiiwan ng pakiramdam ng kawalan, ng pagod, ng kahit na minsan ay pighati. Bahagi ng sagot ay nasa sirkulasyon.
At bahagi ng solusyon ay nasa bilis ng proseso. Ang katawan ng isang taong 60 taong gulang ay nangangailangan ng mas mahabang oras ng paghahanda. Hindi ito kahinaan, ito ay biology. Ang mga nerve ending sa katawan ay nananatiling sensitibo, ngunit ang signal ay tumatagal ng mas matagal na maglakbay at makarating sa utak. Ang mga hormonal response ay mas mabagal na nagaganap. Ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming oras ng pag-init at kapag ibinigay natin ito sa ating sarili, ang karanasan ay mas malalim, mas kumpleto at mas malusog para sa puso at sa buong katawan. Bilang isang doktor, nais ko ring idagdag ang isang mahalagang paalala para sa sino mang nagbabasa o nanonood ngayon na mayroon ng inilaang kondisyon ng puso, diabetes o mataas na presyon ng dugo. Ang pakikipag-usap sa inyong doktor tungkol sa inyong sexual na kalusugan ay hindi dapat ikahiya. Ito ay bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan. At ang inyong doktor ay may pananagutang sagutin ang mga tanong na ito ng may respeto at profesionalismo. Ang ikalawang pagkakamali, ang paggamit ng masturbasyon bilang kapalit ng tunay na koneksyon. Ito ang pinakasensitibong bahagi ng aming talakayan ngayon at nais ko itong talakayin ng may buong respeto sa inyong karanasan at sa inyong relasyon. Sa maraming mag-asawa na nasa kanilang 60 taong gulang, nagaganap ang isang pattern na tahimik na humihiwalay sa kanila. Ang isa sa mga kasama, o kung minsan ay pareho, ay unti-unting umaanib sa gawin ng sexual na kasiyahan ng mag-isa, hindi dahil hindi nila mahal ang kanilang asawa, kundi dahil mas madali. Mas mabilis. Hindi nangangailangan ng pag-uusap. Hindi nangangailangan ng pagkakaintindihan. Hindi nangangailangan ng lakas o enerhiya. At dito nagsisimula ang problema. Sa sikolohiya ng relasyon, mayroong isang konsepto na tinatawag na emotional attunement. Ang kakayahan ng dalawang tao na maramdaman ang isa't isa, na maging sensitibo sa emosyonal na estado ng kanilang kasama, at na makapagbahagi ng mga karanasang nagpapalapit sa kanila. Ang sexual na connection, kahit na hindi palaging pisikal, ay isa sa mga pinakamahalagang channel ng emotional attunement sa pagitan ng mga mag-asawa. Kapag ang masturbasyon ay naging pangunahing paraan ng sexual na kasiyahan ng isang tao sa isang relasyon, ang emotional attunement na ito ay unti-unting nagpapahina. Hindi dahil masama ang masturbasyon, hindi iyan ang sinasabi ko. Sinasabi ko na kapag ito ay naging kapalit ng tunay na koneksyon sa halip na isang dagdag dito, ang relasyon ay nagsisimulang mabigo sa isang antas na hindi kaagad makikita. Ang kasama na natitira sa kabilang panig ay madalas na nakakaramdam ng isang bagay na hindi nila lubusang maisalarawan. Pakiramdam nila ay may kakulangan, ngunit hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kakulangang iyon. Naramdaman nilang may pagbabago, ngunit hindi sila sigurado kung may nararamdaman silang tama. Madalas ang sagot ay nasa koneksyong nawala ng hindi kahit sino ay nakapansin. Ito ang katotohanang nakikita ko sa aking klinika araw-araw. Ang mga mag-asawang nagpupunta sa akin hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagiging malayo sa isa't isa na hindi nila maintindihan. At sa maraming kaso, ang ugat ng problemang iyon ay nasa pattern ng sexual na kasiyahan na unti-unting lumayo sa isa't isa at lumayo sa koneksyong nagpapalagay loob. Ang solusyon dito ay hindi simpleng itigil ang isang bagay. Yung solusyon ay magsimulang mag-usap. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga mag-asawa tungkol sa sexual na kalusugan, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pagbabago, ang kanilang mga takot at inaasahan, ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang malusog na relasyon sa katandaang gulang. Ngunit ang ganitong usapan ay hindi karaniwang nangyayari. Bakit? Dahil hindi tayo itinuruan na kausapin ang ating mga asawa tungkol sa mga bagay na ito. Tinuruan tayo na ang ganitong mga paksa ay pribado, na ang ganitong mga paksa ay ikahihiya, na ang ganitong mga paksa ay hindi angkop para sa ating henerasyon. Ngunit ang katotohanan ay ganito. Ang mga mag-asawang nakakapagsalita ng bukas at may respeto tungkol sa kanilang sexual na kalusugan at pangangailangan ay mas masaya, mas malusog at mas malapit sa isa't isa kaysa sa mga hindi nakakapagsalita. Ito ay hindi lamang isang opinyon. Ito ay sinusuportahan ng mga pananaliksik sa larangan ng relasyonal na sikolohiya at sexual na kalusugan. Bilang inyong doktor sa pamamagitan ng video na ito, nais ko ring ipaalala sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Ang video na ito ay para lamang sa layunin ng impormasyon at edukasyon. Ang anumang espesipikong medikal na alalahanin na inyong nararamdaman, maging ito man ay pisikal, emosyonal o may kaugnayan sa inyong relasyon, ay dapat talakayin sa inyong personal na doktor o sa isang lisensyadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag gumawa ng mga desisyong medikal batay lamang sa impormasyong napapanood sa internet. Palagi kumonsulta sa profesional. Patuloy tayo. Ang ikatlong pagkakamali,
ang hindi pagkilala sa mga hormonal na pagbabago at ang epekto nito sa damdamin. Isa sa mga pinakamadalas na hindi naiintindihan na aspeto ng sexual na kalusugan sa katandaang gulang ay ang papel ng mga hormone at kung paano ang pagbabago ng mga hormonong ito ay nagbabago ng lahat ng aspeto ng ating sexual na karanasan, emosyonal na tugon at relasyonal na koneksyon. Para sa mga kababaihan, ang pagdating ng menopause na karaniwang nagaganap sa pagitan ng 45 taong gulang at 55 taong gulang ay nagdudulot ng malalim na pagbabago sa antas ng estrogen at progesterone sa katawan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na karanasan ng sexual na aktibidad, nakakaapekto rin sila sa emosyonal na karanasan ng koneksyon, sa antas ng pagnanasa, at sa kakayahan ng katawan na tumugon sa sexual na stimulasyon. Para sa mga kalalakihan, ang katulad na proseso, madalas na tinatawag na andropause o late onset hypogonadism, ay nagdudulot ng unti-unting pagbaba ng antas ng testosterone sa katawan. Hindi ito nangyayari ng biglaan tulad ng menopause sa mga kababaihan. Ito ay isang mabagal, patuloy na proseso na nagaganap sa loob ng mga dekada. Ngunit ang mga epekto nito ay totoo at malalim. Ang testosterone ay hindi lamang ang sexual na hormone ng kalalakihan. Ito ay isang hormone na nakakaapekto sa enerhiya, sa mood, sa konsentrasyon, sa pagbuo ng muscle, sa densidad ng buto, at sa pangkalahatang pakiramdam ng kagalingan. Kapag ang antas ng testosterone ay bumaba, ang mga kalalakihan ay madalas na nakakaramdam ng pagod, ng kawalan ng motibasyon, ng pagbaba ng libido, at kung minsan ay ng mga sintomas ng depresyon. Ngayon, ano ang kaugnayan nito sa masturbasyon? Ang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay ang hindi pagkilala sa mga pagbabagong ito at ang patuloy na pag-asa na ang kanilang katawan ay tutugon sa parehong paraan tulad ng ginawa nito 30 taon na ang nakalipas. Kapag ang katawan ay hindi tumugon sa inaasahang paraan, kapag ang proseso ay mas mabagal, kapag ang intensity ay mas mababa, kapag ang katawan ay hindi ganoon katatag tulad ng dati, ang natural na reaksyon ng maraming tao ay ang pakiramdam ng kabiguan, ng hiya o ng pag-aalala. At ang mga damdaming ito, ang kabiguan, ang hiya, ang pag-aalala, ay direktang nakakaapekto sa hormonal na estado ng katawan. Ang stress ay nagpapataas ng antas ng cortisol sa katawan, at ang mataas na antas ng cortisol ay nagpapababa ng parehong testosterone at estrogen. Nagkakaroon ng isang ikot na nagpapalala sa sarili. Ang pag-aalala tungkol sa sexual na tugon ay nagdudulot ng mas kaunting hormonal na suporta para sa sexual na tugon, na nagdudulot ng mas maraming pag-aalala. Ang tamang diskarte ay ang pagtanggap, hindi ang pagsuko, kundi ang tunay na pagtanggap ng mga pagbabagong nagaganap sa katawan at ang paghahanap ng mga paraan para gumana sa loob ng mga pagbabagong iyon sa halip na laban sa mga ito. Para sa mga kababaihan, ang ilan sa mga pisikal na pagbabago na nagaganap pagkatapos ng menopause, tulad ng pagbaba ng kahalumigmigan at pagbabago ng sensitibidad, ay maaaring tugunan ng iba't ibang mga opsyon sa medikal. Ngunit ang isa sa mga pinaka-epektibong bagay na maaari nilang gawin ay ang talakayin ang mga pagbabagong ito ng bukas sa kanilang doktor at sa kanilang kasama. Para sa mga kalalakihan, ang regular na pagsusuri ng antas ng testosterone, lalo na para sa mga nakakaramdam ng malulubhang pagbaba ng enerhiya, mood o libido, ay isang mahalagang hakbang sa pangangalaga ng kalusugan. Ang inyong doktor ay maaaring magrekomenda ng iba't ibang uri ng paggamot o pagbabago sa pamumuhay na maaaring makatulong. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na nais kong iparating ngayon bilang isang doktor at bilang isang tao na nakikita ang tunay na mukha ng ganitong mga sitwasyon sa araw-araw na buhay ay ito. Ang mga hormonal na pagbabago sa katandaang gulang ay normal. Ito ay bahagi ng buhay. At ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito, hindi nang may pag-iyak, kundi nang may karunungan at pag-unawa, ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na magagawa ng isang tao para sa kanilang sariling kalusugan at para sa kanilang relasyon. Ang ikapat na pagkakamali, ang kawalan ng komunikasyon at ang pagpapababa ng emosyonal na koneksyon. Ngayon ay darating tayo sa pinakaugat ng lahat ng aming tinalakay ngayon. At para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng apat na pagkakamali. Sa aking 20 taon ng pagsasanay bilang isang urologist, nakita ko ang isang pattern na paulit-ulit na nagpapakita ng sarili sa halos bawat konsultasyon na may kaugnayan sa sexual na kalusugan ng mga nasa katandaang gulang. Ang pattern na iyon ay ganito: ang mga tao ay nagsasalita sa kanilang doktor tungkol sa mga bagay na hindi nila sinasabi sa kanilang asawa.
Nagsasabi sila sa akin ng mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa taong pinakamalapit sa kanila. At sa tuwing nangyayari ito, lagi akong nananatili ng may parehong pakiramdam, isang kombinasyon ng awa at ng pagkakataon. Awa dahil nakikita ko kung gaano karaming pain ang taglay ng simpleng kawalan ng komunikasyon. Pagkakataon, dahil alam ko na ang komunikasyon ay isang bagay na maaring matutunan, maaring mapabuti at maaring baguhin ang lahat. Ang komunikasyon tungkol sa sexual na kalusugan sa pagitan ng mga mag-asawa ay isa sa mga pinaka-underrated na aspeto ng isang malusog na relasyon. Hindi ito isang luho, ito ay isang pangangailangan. At ang kawalan nito ay hindi lamang nagdudulot ng emosyonal na distansya, nagdudulot ito ng pisikal na epekto sa katawan ng bawat isa. Nais kong ipaliwanag ito sa pamamagitan ng siyensya ng nervous system. Kapag ang dalawang tao ay malapit sa isa't isa, kapag sila ay nagmamahalan, nagkakaintindihan, at nakakaramdam ng kaligtasan sa isa't isa, ang kanilang parasympathetic nervous system ay aktibo. Ito ang bahagi ng nervous system na responsable para sa pahinga, pagkamalikhain, koneksyon at sexual na tugon. Ito ang nervous system ng kaligtasan, ng pagmamahal, ng bukas na puso. Ngunit kapag may hindi sinabi, kapag may nagtatago, kapag may naramdamang di pagkakaunawaan na nananatiling hindi natutugunan, ang sympathetic nervous system ay unti-unting nangunguna. Ito ang nervous system ng stress, ng depensa, ng proteksyon. At kapag ang sympathetic nervous system ay aktibo, ang katawan ay hindi handang tumugon sa sexual na stimulasyon ng buong puso. Ang mga blood vessel ay nagko-constrict sa halip na magbukas. Ang mga hormone ng koneksyon tulad ng oxytocin ay hindi nalalabas ng maayos. At ang sexual na karanasan, kahit na ito ay naganap ng pisikal, ay nananatiling mababaw, hiwalay, at walang tunay na kasiyahan. Ito ang siyentipikong batayan ng isang bagay na madalas nating naramdaman ngunit hindi natin naipaliwanag, ang pagkakaiba ng sexual na aktibidad na may tunay na koneksyon at ng sexual na aktibidad na walang tunay na koneksyon ay malayo ang agwat, hindi lamang sa emosyonal na antas kundi sa pisikal na antas din. At ang kawalan ng komunikasyon ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa tunay na koneksyon. Kaya naman, nais ko sa puntong ito na magbigay ng ilang mga konkretong mungkahi batay sa aking karanasan bilang isang medikal na propesyonal. Una, ang komunikasyon tungkol sa sexual na kalusugan ay hindi kailangang maging isang malaking, formal na usapan. Maaari itong magsimula sa simpleng mga bagay, ang pagtanong sa inyong asawa kung kumusta sila, kung may nararamdaman silang pagbabago, kung may anumang bagay na gusto nilang baguhin o subukan. Ang simpleng pagpapakita ng interes at pag-aalaga ay nagsisimula ng proseso ng komunikasyon. Pangalawa, ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita. Kapag ang inyong asawa ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga karanasan, lalo na ang mga maselang karanasan, ang inyong tugon ay nagtatakda ng tono ng buong pag-uusap. Kung ang inyong tugon ay may halong paghatol, pagkabigo o pagkabilib, mabilis na magsasara ang pinto ng komunikasyon. Ngunit kung ang inyong tugon ay puno ng pag-unawa, ng pasensya at ng tunay na interes, ang pintong iyon ay mas lalong magbubukas. Pangatlo, ang koneksyon ay hindi lamang nangyayari sa kama. Ang mga pisikal na karanasang nagpapalapit sa dalawang tao, ang simpleng paghawak ng kamay, ang yakap sa umaga, ang paglapit sa isa't isa habang nanonood ng telebisyon, lahat ng ito ay nagpapalakas ng oxytocin at nagpapababa ng cortisol sa katawan. Nagpapahusay ng pakikipag-ugnayan ng nervous system sa pagitan ng dalawang tao. Nagpapalapit sa isa't isa, hindi lamang sa emosyonal na antas kundi sa neurobiological na antas. Ito ang katotohanan na madalas naming nalilimutan sa ating araw-araw na buhay. Ang katawan at ang puso ay hindi magkahiwalay. Ang pisikal na koneksyon at ang emosyonal na koneksyon ay nagtutulungan sa isa't isa. At kapag pinalakas natin ang isa, lalo nitong pinapalakas ang isa pa. Pagbabalik sa mga karanasan ng aking mga pasyente at kung ano ang natutunan ko mula sa kanila. Mayroon akong isang pasyente, isang babae, 65 taong gulang, na pumunta sa aking klinika kasama ang kanyang asawa noong halos 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang relasyon ay 30 taon na. Magmahal pa rin sila sa isa't isa. Makikita mo ito sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa. Ngunit may napakalinaw na distansya sa pagitan nila, isang uri ng pader na gawa sa maraming taon ng mga bagay na hindi nasabi. Sa aming unang konsultasyon, ang asawa ay nagsalita ng maraming tungkol sa mga pisikal na sintomas. Ngunit habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting lumabas ang tunay na reklamo. Hindi ang pisikal na karamdaman, kundi ang pakiramdam ng pagiging malayo. Ang pakiramdam na ang kanyang asawa ay nandoon ngunit hindi talaga nandoon. Ang pakiramdam na may naputol na hindi siya makapagpaliwanag. Nang hilingin ko sa kanila na kausapin ang isa't isa,
talaga kausapin sa presensya ko. Ang narinig ko ay isa sa mga pinaka hindi malilimutang sandali sa aking karera bilang isang doktor. Sinabi ng asawa niya matapos ang mahabang katahimikan, "Hindi ko alam na nararamdaman mo yon." Hindi mo kailanman sinabi. At sumagot ang babae, "Hindi ko alam kung paano sabihin." Doon ko nakita ang tunay na mukha ng kawalan ng komunikasyon. Hindi ito kawalan ng pagmamahal. Hindi ito kawalan ng pagnanais na maging malapit. Ito ay kawalan ng kasanayan, ang kasanayan ng pagsasalita tungkol sa mga bagay na natutunan nating huwag pag-usapan. At ang magandang balita, ang kasanayang iyon ay maaaring matutunan sa anumang edad, sa anumang yugto ng relasyon. Ang pamilyang iyon ay bumalik sa aking klinika ng ilang beses pa pagkatapos ng unang konsultasyon, hindi para sa mga medikal na paggamot, para sa patuloy na pag-uusap, para sa pagtutulungan, para sa pagbuo ng isang bagong uri ng koneksyon sa loob ng kanilang matagal ng relasyon. At sa bawat beses na nakikita ko sila, ang pader na yon ay unti-unting nawawala. Ang pakiramdam ng distansya ay unti-unting napupuno ng isang bagong uri ng paglapit, mas mature, mas malalim, at sa maraming paraan, mas maganda kaysa sa anumang bagay na naranasan nila noong mas bata pa sila. Ang papel ng oxytocin at ng neurobiological na koneksyon sa katandaang gulang, nais kong talakayin ng kaunti pa ang isang aspeto ng siyensya na sa palagay ko ay napakahalaga para sa ating pag-unawa sa paksa ngayon. At iyon ang papel ng oxytocin sa sexual na kalusugan at emosyonal na koneksyon ng mga nasa katandaang gulang. Ang oxytocin ay madalas na tinatawag na love hormone o bonding hormone. Ito ay isang neuropeptide, isang maliit na molekula ng protina na gumaganap bilang parehong hormone at neurotransmitter sa katawan. Nalalabas ito sa iba't ibang sitwasyon ng pisikal na koneksyon at emotional na intimacy, kapag yumayakap tayo, kapag nagmamahalan tayo, at kapag nagkakaroon tayo ng sexual na kasiyahan. Ang papel ng oxytocin sa katandaang gulang ay partikular na mahalaga. Sa mga pananaliksik, nakitang ang mga matatandang mag-asawa na nagpapanatili ng pisikal at emosyonal na koneksyon kasama na ang sexual na aktibidad na angkop sa kanilang edad at kalusugan, ay may mas mataas na antas ng oxytocin sa kanilang katawan. At ang mas mataas na antas ng oxytocin ay may kaugnayan sa mas mababang antas ng cortisol at stress, mas mababang panganib ng cardiovascular disease, mas magandang immune function at mas mahabang buhay. Hindi ito isang kwento. Ito ay siyensya. At ang implikasyon nito para sa ating paksa ngayon ay malinaw. Ang pisikal at emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga mag-asawa, kasama ang malusog at angkop na sexual na koneksyon, ay hindi lamang isang bagay ng personal na kasiyahan. Ito pa ang isang bagay ng kalusugan. Literal na kalusugan. Kapag ang masturbasyon ay nagaganap sa loob ng isang vacuum, ng mag-isa, ng walang koneksyon sa kasama, ng walang emosyonal na aspeto ng paglapit, ang oxytocin na nalalabas ay mas kaunti at mas mabilis na nawawala. Ang katawan ay nakakakuha ng pisikal na kasiyahan, ngunit hindi nakakakuha ng neurobiological na benepisyo ng tunay na koneksyon. At sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay nagdudulot ng isang kakaibang uri ng kalungkutan, ang pakiramdam ng pagiging puno ngunit emptied, ng pagiging nasiyahan ngunit hindi kumpleto. Ang marami sa aking mga pasyente ay naglalarawan ng ganitong pakiramdam kahit na hindi nila ito mailarawan sa mga salita. At kapag naipaliwanag ko sa kanila ang siyensya ng oxytocin at ng neurobiological na koneksyon, madalas nilang sinasabi, kaya pala pakiramdam ko ganun. Ang kahalagahan ng pagtanggap sa katawan na mayroon kan ngayon, isa sa mga pinakamapagpalayang bagay na maaari nating gawin para sa ating sariling kalusugan, sa anumang edad, ay ang tanggapin ang katawan na mayroon tayo ngayon, hindi ang katawan na mayroon tayo 10 o 20 taon na ang nakalipas. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Alam ko yon. Nabubuhay tayo sa isang kultura na paulit-ulit na nagpapaalala sa atin na ang katandaan ay isang bagay na dapat labanan, na ang mga pagbabago ng katawan ay mga depekto na dapat itago o itayak. Ngunit ang katotohanan ay ganito, ang pagtanggap sa katawan na mayroon tayo ngayon ay hindi pagpapabaya, ito ay karunungan. Sa konteksto ng sexual na kalusugan, ang pagtanggap na ito ay nangangahulugang ang pagpayag sa ating sarili na mag-explore ng bago, ng mga bagong paraan ng koneksyon, ng mga bagong anyo ng intimacy, ng mga bagong kahulugan ng kasiyahan na angkop sa ating katawan at sa ating edad. Nangangahulugan ito ng pagpapababa ng inaasahan na nakabase sa nakaraan at ng pagbubukas ng puso para sa bagong uri ng karanasan.
Para sa maraming mag-asawa na nasa kanilang 60 taong gulang, ang kanilang pinakamagandang mga karanasan ng intimacy ay hindi pa nagaganap dahil ngayon lang sila nagtataglay ng sapat na karunungan, sapat na pasensya at sapat na pag-unawa para tunay na makilala ang isa't isa. Iyon ay isang magandang katotohanan na nais kong mailwan sa inyong puso ngayon. Ang papel ng kalusugan ng prostate at pelvic floor sa mga kalalakihan. Para sa mga kalalakihang nanonood ngayon, nais ko ring talakayin ang isang aspeto ng kalusugan na direktang nakakaapekto sa sexual na kalusugan sa katandaang gulang at iyon ay ang kalusugan ng prostate at ng pelvic floor muscles. Ang prostate ay isang maliit na glandula, humigit kumulang kasing laki ng isang walnut, na makikita sa pagitan ng pantog at ng penis sa mga kalalakihan. Sa pagtanda, ang prostate ay karaniwang lumalaki, isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ang pagpapalaki ng prostate ay maaaring makaapekto sa pag-ihi, ngunit maaari ring makaapekto sa sexual na kalusugan. Ang regular na sexual na aktibidad, kasama ang masturbasyon kapag ginawa ng maayos, ay may kapakinabangang epekto sa kalusugan ng prostate para sa ilang mga kalalakihan. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang regular na ejaculation ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na prostaglandin levels sa prostate at maaaring magbabawas ng ilang panganib ng prostate congestion. Ngunit ang keyword dito ay maayos. Kapag ang masturbasyon ay ginawa ng may labis na presyon, labis na bilis, o sa posisyong naglalagay ng hindi angkop na stress sa pelvic area, maaari itong magdulot ng karagdagang pagkamanhid ng mga nerve ending sa lugar na iyon o mag-ambag sa mga problema ng pelvic floor. Ang pelvic floor muscles, ang grupo ng mga kalamnan na nagsusuporta sa mga organo ng tiyan at gumaganap ng mahalagang papel sa sexual na tugon, ay tulad ng lahat ng iba pang kalamnan sa katawan. Kailangan ng tamang ehersisyo at tamang pahinga. Ang mga kalalakihang may mahina o di maayos na pelvic floor muscles ay madalas na nakararanas ng iba't ibang mga kakulangan, mula sa mga issue ng continence hanggang sa mga issue ng sexual na kasiyahan. Ang magandang balita ay ang mga pelvic floor exercises, karaniwang tinatawag na Kegel exercises, ay epektibo para sa parehong kalalakihan at kababaihan. At hindi ito mahirap gawin. Ngunit tulad ng lahat ng iba pa sa ating talakayan ngayon, ang unang hakbang ay ang kaalaman, ang pag-alam na mayroon kang pangangailangan at ang pag-alam na may magagawa ka tungkol dito. Ang emosyonal na dimensyon ng sexual na kalusugan sa katandaang gulang, nais ko ngayong talakayin ang isang aspeto ng ating paksa na sa tingin ko ay pinakamadalas na nalilimutan sa mga medikal na talakayan, at iyon ay ang emosyonal na dimensyon ng sexual na kalusugan. Ang sexual na kalusugan ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Ito ay isang bagay na nag-uugnay ng ating katawan, ating isipan at ating puso. At sa katandaang gulang, kapag ang buhay ay puno na ng mga karanasan, ng mga alaala, ng mga sugat at ng mga tagumpay, ang emosyonal na dimensyon ng sexual na kalusugan ay nagiging lalong mahalaga. Maraming mga tao sa kanilang 60 taong gulang ang nagdadala ng mabibigat na emosyonal na bagahe na direktang nakakaapekto sa kanilang sexual na kalusugan. Ang mga sugat mula sa nakaraan, marahil ay mga karanasan ng rejection, ng pagkabigo, ng pakiramdam ng hindi pagiging sapat, ay madalas na nananatili sa katawan at nagiging hadlang sa tunay na koneksyon. Ang iba ay nagdadala ng grief, ang pagdadalamhati para sa katawang dati nilang taglay, ang pagdadalamhati para sa relasyong dati nilang mayroon, ang pagdadalamhati para sa mga posibilidad na pakiramdam nila ay nawala na. At ang iba pa ay nagdadala ng pag-aalala, ang pangamba tungkol sa kanilang kakayahan, ang pangamba tungkol sa pagkabigo, ang pangamba tungkol sa pagkawala ng interes ng kanilang asawa. Lahat ng mga emosyonal na bagahe na ito ay may direktang neurobiological na epekto sa katawan. Nakakaapekto sila sa antas ng cortisol. Nakakaapekto sila sa pagdaloy ng dugo. Nakakaapekto sila sa kakayahan ng katawan na makaramdam ng kasiyahan at koneksyon. At iyan ang dahilan kung bakit ang emosyonal na aspeto ng sexual na kalusugan ay hindi maaaring ihiwalay sa pisikal na aspeto. Ang pagtulong sa pisikal na aspeto ng hindi tinutugunan ng emosyonal na aspeto ay tulad ng pag-aayos ng bubong ng isang bahay habang ang pundasyon ay patuloy na gumuguho. Bilang isang doktor, ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na sinasabi ko sa aking mga pasyente ay ito, ang paghingi ng tulong mula sa isang therapist, mula sa isang counselor, mula sa isang espesyalista sa relasyon ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay pagpapakita ng pag-aalaga para sa iyong sarili at para sa iyong relasyon.
Ang mga mag-asawang naghahanap ng couples therapy o relationship counseling ay hindi nangungumpisal ng kabiguan sa kanilang relasyon. Nagpapakita sila ng determinasyon na pangalagaan ang isang bagay na mahalaga sa kanila. At ang kahilingan ng tulong ay madalas na simula ng pinakamagandang kabanata ng kanilang relasyon. Ang kahalagahan ng sapat na tulog at ang epekto nito sa sexual na kalusugan. Bago tayo magtapos, nais ko pang talakayin ng isang aspeto ng kalusugan na madalas na hindi iniuugnay sa sexual na kalusugan ngunit napakahalaga, at iyon ay ang tulog. Ang sapat at maayos na tulog ay isa sa mga pinakakritikal na aspeto ng hormonal na kalusugan sa katandaang gulang. Sa panahon ng tulog, lalo na sa deep sleep stages, ang katawan ay nagsasagawa ng mahahalagang proseso ng pag-aayos at regenerasyon. Kabilang dito ang produksyon ng testosterone at estrogen, ang regulasyon ng cortisol, at ang pagpapalakas ng immune function. Kapag ang tulog ay kulang o hindi maayos, isang karanasan na napakakaraniwan sa mga nasa katandaang gulang, ang mga hormonal na antas ay direktang naapektuhan. Ang mababang testosterone at estrogen na resulta ng masamang tulog ay nagdudulot ng pagbaba ng libido at ng sexual na tugon. At ang mataas na cortisol na resulta ng pagod ay nagpapalala ng lahat ng nabanggit natin. Ang masturbasyon o anumang anyo ng sexual na aktibidad na ginagawa ng napakagabi nang ang katawan ay lubhang pagod na, ay kadalasang nagdudulot ng mababaw at hindi kasiyasyang karanasan. Hindi dahil may mali sa tao, kundi dahil ang katawan ay wala ng enerhiya para sa tunay na koneksyon at tugon. Ito ay isa pang pagkakamali na tahimik ngunit madalas na nagaganap. Ang pag-time ng sexual na aktibidad sa mga sandaling ang katawan ay pinakapagod at pinaka-stressed, at pagkatapos ay mabigong maunawaan kung bakit ang karanasan ay hindi nakakatugon sa inaasahan. Ang simpleng pagbabago ng timing, ang pagsisikap na maging konektado sa isa't isa sa mga oras na ang katawan ay mas sariwa at mas handa, ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng karanasan. Ang papel ng nutrisyon at pisikal na aktibidad sa sexual na kalusugan. Habang tinutugunan natin ang paksa ng sirkulasyon ng dugo at sexual na kalusugan, hindi maaaring hindi natin banggitin ang papel ng nutrisyon at pisikal na aktibidad. Ang cardiovascular health, ang kalusugan ng puso at ng mga daluyan ng dugo, ay direktang nakakaapekto sa sexual na tugon. At ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapahusay ng cardiovascular health ay ang regular na ehersisyo at malusog na dieta. Para sa mga nasa katandaang gulang, ang mga moderate na anyo ng pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad, paglangoy o yoga ay nagpapalakas ng cardiovascular function, nagpapababa ng cortisol, nagpapataas ng mga levels ng feel-good neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin, at nagpapahusay ng pangkalahatang pakiramdam ng kagalingan. Ang dieta na mayaman sa mga pagkaing nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo, tulad ng mga gulay, prutas, whole grains at malusog na taba, ay nagbibigay ng pundasyon para sa mas malusog na sexual na tugon. Ang mga pagkaing mataas sa sodium at saturated fat sa kabilang banda ay nagpapalala ng cardiovascular function at nagpapababa ng sexual na kalusugan. Hindi ko sinasabing ang pagkain ng tamang pagkain at regular na paglalakad ay ire-reset ang inyong sexual na kalusugan sa gulang na 30. Ngunit sinasabi ko na ang mga pagpipiliang ito ay may tunay na epekto, hindi lamang sa inyong puso at sa inyong enerhiya, kundi sa inyong kakayahan na maramdaman ang koneksyon, kasiyahan at intimacy. Ang mga ito ay mga pagpipiliang nagpapakita ng pagmamahal sa inyong sarili. At ang pagmamahal sa inyong sarili, ang tunay, aktibong uri ng pagmamahal sa sarili, ay laging nagbubunga sa inyong relasyon sa inyong kasama. Ang mensahe ng pag-asa, hindi huli ang lahat. Habang papalapit tayo sa katapusan ng ating talakayan ngayon, nais kong iwan sa inyo ang isang mensahe na sana ay inyong dalhin sa inyong puso. Kung ikaw ay nasa iyong 60 taong gulang o mas matanda pa, at kung naramdaman mo ang anumang bagay sa aming tinalakay ngayon, nais ko sanang malaman mo ang isang bagay, hindi huli ang lahat. Hindi pa tapos ang pinakamahalagang kabanata ng iyong buhay at ng iyong relasyon. Ang katandaan ay hindi ang dulo ng intimacy, ito ay isang pagbabago ng hugis nito. Ang mga mag-asawang natutunan, ang sining ng koneksyon sa katandaang gulang, ang sining ng pakikinig, ng pagtanggap, ng komunikasyon, at ng pasensya, ay kadalasang nagsasabing ang kanilang pinakamalalim na mga karanasan ng intimacy ay nangyari sa kanilang 6 ng dekada ng buhay, hindi sa kanilang 3. Ang katawan ay nagbabago. Ngunit ang kakayahan ng tao na magmahal, na kumonekta, na maramdaman ang isa't isa, iyon ay hindi nagbabago.
Iyon ay lumalim, nagiging mas payak, at nagiging mas totoo habang lumilipas ang mga taon. At ang mga kamaliang tinalakay natin ngayon, ang mabilisang proseso, ang paggamit ng masturbasyon bilang kapalit ng koneksyon, ang kawalan ng komunikasyon, at ang hindi pagkilala sa mga hormonal na pagbabago, lahat ng ito ay maaaring tugunan. Lahat ng ito ay maaaring baguhin. Sa tamang kaalaman, sa tamang determinasyon, at sa tamang suporta. Bilang isang doktor, nais ko pang ibahagi ang isa pang bagay. Sa loob ng 20 taon ng aking pagsasanay, natutunan ko ang isang bagay na hindi itinuturo sa medical school, ngunit isa sa mga pinakamahalagang katotohanang medikal na alam ko. Ang pagmamahal at ang koneksyon ay may healing power na hindi maaaring mapantayan ng kahit anong gamot. Nakita ko ang mga pasyenteng may kronikong sakit na gumaling ng mas mabilis dahil sa malakas na suporta ng kanilang pamilya. Nakita ko ang mga matatandang mag-asawa na nagpapanatili ng kanilang sexual at emosyonal na koneksyon na mas malusog at mas masaya kaysa sa mga hindi nagpapanatili ng ganitong koneksyon. At nakita ko ang kapangyarihan ng simpleng pagtanggap, ang pagtanggap ng isang tao bilang ganap siya sa lahat ng kanyang mga pagbabago at kahinaan, na gumawa ng mga milagro na hindi ko mapaliwanag sa medikal na termino. Kaya naman, bilang inyong doktor sa pamamagitan ng video na ito, bilang isang tao na nagmamalasakit sa inyong kalusugan sa pinakakomprehensibong kahulugan ng salitang iyon, nais ko palang hingin sa inyo ang isang bagay. Kausapin ninyo ang inyong asawa ngayong gabi. Hindi tungkol sa anumang partikular na paksa, kausapin lamang siya. Makinig sa kanya, hawakan ang kanyang kamay. Iparamdam sa kanya na nandoon kayo para sa isa't isa. Dahil sa huli, ang lahat ng siyensya ng hormones, ng nervous system, ng sirkulasyon ng dugo, lahat ng ito ay nagtatrabaho para sa isang layunin, ang tulungan ang dalawang tao na maramdaman ang isa't isa, na magmahalan sa isa't isa, at na mabuhay ng may kahulugan at koneksyon. At iyon ay isang bagay na hindi kailangan ng doktor, kailangan lamang ng dalawang pusong handang magbukas. Ang aking pangwakas na salita bilang isang doktor, ngayon, sa pagtatapos ng aming pakikipag-usap ngayon, nais ko pang ibahagi ang aking personal na pananaw bilang isang doktor na maraming taon nang nakakita ng tunay na buhay ng mga tao, ng kanilang mga pagsubok, ng kanilang mga tagumpay, at ng kanilang mga pagbabago. Sa aking pagsasanay, ang pinaka nakaka-inspire na mga pasyente na aking nakasalamuha ay hindi ang mga pinakamalusog ayon sa lahat ng medikal na sukatan. Sila ay ang mga taong, kahit sa gitna ng mga hamon ng katandaan, kahit sa gitna ng mga pagbabago ng katawan, ay nagpapanatili ng isang bagay na hindi mababago ng oras. Ang kanilang determinasyon na patuloy na magmahal, patuloy na kumonekta, at patuloy na magbigay ng halaga sa mga tao sa kanilang buhay. Ang sexual na kalusugan sa katandaang gulang ay hindi tungkol sa pagpapanatili ng katawan ng 30 taon. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa inyong sarili na maging buo, sa lahat ng inyong mga pagbabago, sa lahat ng inyong mga karanasan, sa lahat ng inyong mga taon, at pagdadala ng buong sariling iyon sa inyong relasyon. Ang 4 na pagkakamali na tinalakay natin ngayon ay hindi mga pagkakamali ng katangkataan. Sila ay mga pagkakamali ng kaalaman, ng kawalan ng tamang impormasyon sa tamang oras. At ngayon na meron na kayong impormasyong iyon, meron na kayong kapangyarihan na gumawa ng pagbabago. Ang katawan ninyo ay hindi kaaway ninyo. Ito ay kasama ninyo. Isang kasama na nangangailangan ng pag-unawa, ng pasensya at ng tamang pag-aalaga. Ibigay ninyo sa katawan ninyo ang pag-unawang iyon at ibigay ninyo ang parehong pag-unawa sa inyong kasama. Ito ang pinakamakapangyarihang gamot na alam ko. At bago ko tapusin, nais ko pang itanong sa inyo, ano ang inyong naisip o naramdaman habang pinapanood ang video na ito? Mayroon bang isang bagay na narinig ninyo ngayon na nagbigay sa inyo ng bagong pag-unawa o bagong pag-asa? Ibahagi ninyo ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay maaaring maging isang bagay na kailangan ng isa pang tao ngayon, isang tao na nanonood ngayon at nakakaramdam ng parehong mga katanungan at parehong mga pagdududa na naranasan na ninyo. At kung naramdaman ninyo na ang video na ito ay nakatulong sa inyo, ibahagi ninyo ito sa isang tao na mahalaga sa inyo, dahil ang kaalaman na ito ay hindi lamang para sa inyo. Ito ay para sa lahat ng mga tao na nagnanais na mabuhay ng may dignidad, kalusugan at tunay na koneksyon sa anumang edad, sa anumang yugto ng buhay. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ingatan ninyo ang mga taong mahal ninyo.